tapik lang gaya ng dati. Tapos release na natin sila. Alright, ayun o, kumahos. Good morning mga kalapatids, welcome back dito sa ating tambayan, Chocobulok TV. And for today's video, samahan ninyo ako sapagkat kwentuhan na naman tayo. Araw ng Miyerkules ngayon at tuloy-tuloy nga yung aking ginagawang pamamaraan na sa palagay ko makakatulong dun sa ating mga ibon, lalo-lalo na si Angel na inililipad natin sa 3 laps fun race. At nung mga nakaraan nga, kung inyong matatandaan, hindi naging maganda yung ating pauwian sa kanya. Dahil doon, nag-adjust na tayo. Bagamat nakapag-clap tayo sa kanya mga kalapatids, hindi ganun kataas yung nakuha nating score at balak natin bumawi sa second lap. Kinalunisan mga kalapatids, nag-road training agad tayo. Sinama na natin lahat ng ating mga panlipad. 7 kilometers lang yung pinalipad natin sa kanila sapagkat yun lang yung ating nakayanan. Meron din kasi tayong pasok sa trabaho at hindi tayo pwedeng magpakalayo-layo. Subalit, sinikap natin nung tanghali, nakainita ng sikat ng araw, nagse-self-toss pa rin tayo. Iba pa yung palopline natin. Ang layunin ko doon mga kalapatids ay i-groove, matagal walang lipad. Kaya siguro naninibago at hindi makasabay yung kanyang pangangatawan. So patitigasin natin yung kanyang buto, yung kanyang muscles, at syempre yung stamina niya. Baka doon siya kinapos kaya hindi ganun siya kabilis nung nakaraang pauwian. Sa mga kalapatids natin kanubi, baka magtanong kayo, bakit ganun lang kalapit yung pagsi-self-toss mo? Ang purpose ko kasi mga kalapatids ay hindi naman para i-stress, i-strain o pagudin yung ating mga alaga. Ang purpose lang natin i-groove yung kanilang rhythm para unti-unting tumaas yung kanilang stamina. Lalo-lalo na itong ibon na to na matagal na natenga. Galing ba naman sa breederan nilipad natin Well, wala tayong magagawa dahil na wrong timing yung simula ng fan race at hindi rin tayo nakapaghanda. Pero ganun pa man, subukan na lang din nating habulin. So gagawa tayo ng mga pamamaraan, programa tulad nga ng ating ginagawa. Then araw ng Martes kahapon, ganun na naman yung ating ginawa. Nag-self-toss uli tayo sa ating mga alaga. Aging kahapon ng tanghali ay sinelf-toss din natin to para masulit natin yung init ng sikat ng araw at makatulong sa kanya sa pag-develop ng kanyang stamina. At ngayon nga mga kalapatids, araw ng Miyerkules, nag-self-toss ulit tayo. Hindi ko na nga lang na-videohan dahil namalengke kami. Sinamantala ko na rin yung pagkakataon na itos yung ating mga alaga doon malapit sa palengke. Ayan, kauwi ko lang mga kalapatids. At nakabalot pa nga yung ating training box. At pagdating natin dito, naririto na yung ating mga alaga at naghihintay na dahil anong oras na? 8:30 tayo nagpapakain. Kaya huwag na natin patagalin to. Papapasukin na natin itong ating mga alaga para pakainin at patukuin na sila. Samahan nyo pa ako dito sa episode na ito. Pero bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. Hit mo na ang notification bell para nang sa ganun maging updated ka sa ginagawa nating kwentuhan. Dito lang sa ating munting tambayan. A few moments later. Ayan, patapos na nilang ubusin yung ating nilagay na patuka. At pag umaga nga, hindi tayo nagpapakain ng marami. Para nang sa ganun ay hindi naman sila mahirap papasukin dito sa ating loob. Parte pa rin yun ng ating disiplina sa kanila sa ginagawa nating sistema sa trapping. At pagkatapos nila, bigyan natin ng konting grits. Ayan. Para makatulong naman sa kanilang digestion, maging maganda yung kanilang panunaw. At syempre, araw ng Miyerkules, ito, probiotics tayo, hinalo na lang natin sa tubig. Gaya ng tanong ni Sir Pelenya na kalapatids natin, ano ba yung pwede daw natin gawin sa mga ibon na pahuli-huli dumarating? Kagaya ng nangyari dito sa ating ibon na si Angel. Sa mga nakaraang liparan nito, alam natin yung average na bilis nito. At yung 883 na speed, mabagal yun sa karaniwang bilis ng ating ibon. So, ano ba yung pwede natin gawin para natulungan yung ating ibon na umuwi ng maaga? Disclaimer lang, hindi tayo eksperto, hindi tayo veterano, at lalong hindi tayo henyo sa pag-aalaga. Palagay natin makakatulong sa ginagawa nating sistema, yun lang yung ating ibinabahagi sa ating mga kalapatids na kanubi. Gumawa tayo ng programa na sa palagay natin makakatulong sa kanya. At yun nga, araw ng Lunes, self-toss, Martes, self-toss uli, maging sa tanghali, kainitan, self-toss. Kasi nga, iniisip natin, baka hinalawang yung kanyang stamina, kaya kinakapos. Kasi parang ganito lang yan mga kalapatids, dito sa basketball, pagka kayo hindi matagal na walang laro, walang exercise,
tapos nag-basketball kayo bigla, anong mangyayari sa inyo? Di ba? Syempre, hihingalin kayo agad. Una, pangalawa, pangatlong balik, wala na, hingal na. So, baka ganun ang nangyayari dito. Kasi nga, binigla natin. Wala pa siyang isang linggo sa low flying at halos galing lang siyang breederan nung ating inilipad sa first lap. Una ko napansin sa kanya mga kalapatids, masyado siyang payat. At yung kanyang muscle sa kanyang dibdib, na yun ang ginagamit nila sa liparan, maimpis. Kumbaga wala siyang muscle, nangangayayat siya dahil nga nagsusubo siya ng mga nakaraan dun sa kanyang mga inakay. Isa yung dahilan, kaya solusyon dun ibalik yung kanyang kondisyon. Kaya ang ginawa ko agad ay hiniwalay ko na siya dun sa kanyang pares at dun sa kanyang inakay na sinusubuan. So hindi na natin siya pinagsubo para na sa ganun lahat ng ibibigay natin sa kanya sa kanya mismo mapupunta. Lalo na ngayon medyo may kalakihan na yung inakay niya, malakas makapagpapayat yon pagka patuloy pa siyang nagsusubo. Yun ang una nating aksyon na matiyak na nasa maayos na kondisyon at kalusugan itong ating ibon na ito. Bibigyan natin siya ng pangangailangan niya, tamang pakain, at kasabay nun patatatagin natin yung kanyang pangangatawan. Uhubugin natin yung kanyang katawan, yung kanyang muscles, yung buto, patatatagin natin at maging yung stamina niya. Kaya nung Lunes at Martes tuwing umaga, niro-road training natin siya, siniself-toss natin siya. At sa tanghali kapag matindi ang sikat ng araw, tinutos natin siya. Sinasamantala natin yung init para talagang matagtag yung kanyang stamina. Siyempre kinukonsider din natin na hindi siya mai-strain o hindi siya mai-stress, hindi siya ma-overfatigue. Kaya mapapansin nyo, malapit lang yung ating bitaw sa kanya dahil ang purpose lang naman natin tamang groove lang sa kanyang katawan, tumaas yung stamina niya at makuha yung rhythm. And then dun sa second lap, dun niya na ibibigay lahat ng kanyang mga pinagsanayan. At pagka ganyan ngang may programa tayong ginagawa para batakin sa liparan at patatagin yung stamina ng ating ibon, kailangan ibibigay din natin yung pangangailangan niya. Kahapon binigyan natin sila ng fish oil, binind natin dun sa kanilang patuka, and then nagbigay din tayo sa kanila ng vitamins na nandun sa kanilang tubig. Andun na rin yung electrolytes na naman hindi sila ma-stress at bumalik yung mga energy sa pamamagitan ng pag-replenish ng mga ions na nawawala sa kanilang katawan dahil sa tuloy-tuloy natin na pagtitraining at pagsiseltos sa kanila, lalo na yung sa tanghali. Naku, napaka mabilis makapag-drain sa kanila yon dahil katirikan ng araw. Isa pang paraan na pwede natin gawin para mabilis na mapauwi yung ating mga ibon yung pagmo-motivate sa kanila. Pwede kayong gumamit ng Widowwood system, pero dito kasi sa atin kita nyo naman, napakaliit lang ng space natin. Nagtsatsaga tayo dito sa ating natural system mga kalapatids. Ayan, sama-sama sila sa isang kulungan. Pero ganun pa man, pinag-iisipan ko pa rin kung paano ko sila i-motivate. Etong ibon natin to, isa siyang hen, kaya medyo hindi akma sa kanya yung Widowwood kasi mas maganda yon sa mga cock na ibon natin. Original na plano ko dito ay isisilibasi ko to, o yung meaning magiging single lang siya. Kaya lang wrong timing yung pasok natin sa 3 lap span race, kaya siguro dito muna siya, hiwalay muna siya, and then kapag isasampa na natin siya sa sampahan, saka natin ipapakita sa kanya yung pares niya, para nang sa ganon kahit papaano man lang magkaroon siya ng kaunting motivation. Then after ng 3 lap span race, siguro tutuloy ko na yung programa ko sa kanya na silibasi. Samantala, yung 4 naman na panlipad natin, itong dalawa, nagparisan na sila mga kalapatids. Hindi maganda yan kasi nga pareha silang lilipad, so wala silang motivation, walang maghihintay dito sa loop. Siguro sa mga susunod gagawan na lang natin yan ng diskarte kung paano natin sila mamomotivate. So mahirap talaga pagka kulang tayo sa spasyo pagdating sa motivation. Kaya ito, natural system lang yung ginagamit natin. Nung nakaraan mabilis yung naging pauwian ng dalawang to, tsaka ito, kasi nga motivated dahil mukhang yatang pinapaitlog niya yung hen, or mangingitlog yung hen, at sa puntong yan yung mga kak natin talagang madaling-madali yan, nagkukumahos yan na makauwi. Kaya lang ang downside niyan may mga certain point lang na motivated yung ating mga ibon na panlipad. Hindi sa lahat ng pagkakataon motivated sila. Yun ang downside sa pagmo-motivate kapag hindi sumakto dun sa liparan, hindi rin ganun ka-epektibo. Shoutout nga pala dun sa ating kalapatid na si Sir Jeffrey Bayangos. Naalala ko, nagtatanong siya sa atin kasi ang problema niya, nahihirapan pumasok yung kanyang mga ibon sa kanyang loft. Kadalasan daw doon natutulog sa labas. So nagpayo tayo sa kanya na maglagay siya ng trapdoor para makontrol niya yung pagpasok at paglabas ng kanyang mga alaga. So yun, naglagay na nga siya, kaya lang ang problema, mukhang hindi sanay sa trapdoor yung kanyang mga alaga. So ayaw pumasok. Para maasa na yung ibon mo, sir, pwede mong gawin na i-guide mo sila sa pagpasok. Halimbawa ganito, kukunin mo yung ibon mo,
Tapos, ikaw na magpapasok sa kanila sa trapdoor, i-guide mo sila. Yan. So, gawin mo yan ng paulit-ulit doon sa mga hindi pa marunong pumasok sa trapdoor hanggang sa mapil nila yung pakiramdam na, pwede palang pumasok dito. Ganito pala yung pagpasok, ganito pala yung entrance. Kasi hindi naman ora-orada alam na nila yan, lalo na hindi nila alam yung galawan doon sa kanilang bagong kulungan o yung bagong nilagay mong pintuan o trapdoor doon sa kulungan mo. Kaya i-guide mo sila. So, yun. Sana makatulong sa'yo at madisiplina mo ng maayos yung inyong mga alaga. So yun muna mga kalapatids, maraming salamat sa inyong pakikitambay at sana meron kayong kahit pa paanong nakuhang tips dito sa ating ginagawang bulahan ay kwentuhan dito lang sa ating tambayan. Kaya kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na, hit mo lang notification bell para nang sagot updated ka sa ginagawa nating kwentuhan. Paki-like, comment, share na rin ang video ito kung yung nagustuhan at paki-follow at suportahan ang ating Facebook page para sa tuloy-tuloy na kwentuhan, nakapupulutan ng mga kaalaman. Ano mga kalapatids? Hanggang sa susunod natin pagkikita. Paalam!